gabi ng Wednesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At bago po natin umpisa ng ating muhadara ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hassan. At siya ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa landas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang karapat-dapat na sambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala at na si Muhammad, Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at nabigyan muli tayo ng oras, pagkakataon na makapagbigay aral sa aking sarili unang-una at sa lahat ng mga mananampalataya na nakikinig at makakarinig ng ating mga tinatalakay tungkol sa mga kaalaman sa ating relihiyon, lalo na sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tayo muli ay magpapatuloy ng ating tinatalakay sa kitab na Al-Mulakhasul Fiqhi na isinulat ng isa sa ating mga butihing sheikh na si Sheikh
فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان رحمه الله تعالى. At nitong mga nakaraan, ating natalakay ang isa sa mahalagang aralin, lalo na sa usaping sala, sapagkat tayo ay nasa Kitabus Salah, na maaari ang iba, inaakala nila na sila ay nagsasala at ang kanilang sala ay tama. At maaaring hindi natin namamalayan na sa loob ng ilang taon ng ating pagsasagawa ng pagdarasal, sa loob ng 40 taon na tayo ay nagsasala, or 20 taon na tayo ay nagsasala, o ilang taon ng ating pagsasala, maaaring ang pagkakaalam natin ay tama na ang ating sala, sapagkat ito ay ating kinalakihan, maaaring ganon. O ano pa mang mga katulad nito. Gayon din na maaaring tawag dito, ang mga dahilan natin ay napag-aralan natin. Kaya sa ganitong kalagayan, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo ay magtatagkir sa kanila, magpapaalaala sa kanila. Maaaring mayroon sa kanila na nakalimutan ang pamamaraan nito o ang mga kinakailangan na gawin. Nung nakaraan, gaya ng sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, sa ating tatalakayin na babun fi sifat as-salah, ibig sabihin ito ay patungkol sa alituntunin ng mga sifat, kumbaga pamamaraan o pagpapaliwanag ng tawag dito, ng salah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung sifat ng salah na itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, gaya ng sinabi rito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ba'da an bayyana arkan as-salah wa wajibatiha wa sunaniha al-qawliyah wal fi'liyah. Pagkatapos nating maipaliwanag ng mahabang pagpapaliwanag, maiging pagpapaliwanag, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang mga arkan ng salah, mga haligi ng salah, at ang mga wajibat ng salah, o di kaya mga obligadong gawain sa salah, at ang mga sunnah na gagawin sa salah, ito man ay binibigkas or physical na gawain o ginagawa. Sinabi rito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay nuridu an nadhkur sifat as-salat al-mustamila ala tilka al-arkan wal wajibat was sunan. Kumbaga, ngayon niya ay babanggitin natin ang paglalarawan ng pagdarasal o sifat ng sala na kinabibilangan ng mga haliging ito, mga obligadong gawain dito or wajibat nito, o at ang mga sunna na binanggit natin dito. Upang sa gayon, o tulad ng inilarawan sa mga nusus, mga teksto mula sa paglalarawan ng sala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Litakuna qudwatun lil muslim, upang sa gayon ay ang paglalarawang ito ay magsilbing huwaran para sa mga Muslim, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Sapagkat sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sallu kama ra'aytumuni usalli, akhrajahu al-Bukhari. Sinabi ng Rasulullah na magsala kayo anya tulad kung paano niyo ako nakitang magsala o magdarasal. So, narito ang mga paraan na itinuro na nilinaw ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala sa pagdarasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tunghayan po natin, maaring habang tayo ay nagsasala ay mayroong mga pagkakamali na nagagawa natin na hindi natin napapansin
or maaaring natutunan lang natin sa iba pero hindi natin alam na ito pala ay tama, or maaaring ito ang tunay na gawain na maaaring iniwan ng isang tao. Gaya ng sinabi nito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, sabi nito, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istiqbala al-qibla qiblata wa rafa'a yadayhi wastiqbala bi butuni asabi'iha al-qibla wa qala Allahu akbar. Kapag anya ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinayo ang sala, ang pagdarasal, haharap siya sa qibla, pagkatapos ay itataas ang kanyang mga kamay, habang nakaharap ang kanyang mga palad patungo sa qibla. So dito pa lang sa pagharap ng mga palad natin, ng mga kamay natin sa qibla, may mga tao na nagkakamali rito. Kasi may mga tao na pag nagtataas ng kamay, na pag ganun lang, maaaring hanggang dito lang sa baba. So, ang sinabi rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, na eksaktong binanggit niya ang pagtaas ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kamay, ay nakaharap ang kanyang mga palad sa qibla. At sasabihin niya ang Allahu Akbar. Thumma yumsiku shimalahu biyaminihi wa yad'uhuma ala sadrihi. Pagkatapos ay hahawakan niya ang kanyang kaliwang kamay, gamit ang kanyang kanang kamay, at ilalagay ito sa kanyang dibdib or sa baba ng kanyang pusod. Ganun ang paraan ng mga binanggit natin ng mga nakaraan. Thumma yastaftihu, ibig sabihin pagkatapos nito, walam yakun sallallahu alaihi wasallam yudawam ala istiftahin wahidin. Ibig sabihin na pagkatapos ay bibigkasin niya ang istiftah. Ba? Yung subhanakallahumma wa bihamdik at iba pa. At hindi lang iisa ang kanyang binibigkas na istiftah. Hindi lang ito. Bagkus ang lahat ng istiftah mula sa kanya ay Propeta Muhammad ay pinahihintulutan. Kabilang dito ang nakasanayan natin na binibigkas yung subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruk. So kung papansinin po natin, pinagsama-sama rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala yung arkan, yung haligi, yung wajibat, at saka yung tawag dito, yung sunnah dito sa paraan na itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, yung pamamaraan na ginawa ni Propeta Muhammad sa pagdarasal ay na mga binanggit natin na mga rukan or haligi, mga obligado sa sala, mga sunan ng sala, pinagsama-sama rito ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala dito sa pamamaraan na ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos niya, sasabihin niya yung subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. At pagkatapos nito, thumma yaqul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. So ito yung mga sunnah. 'Di ba? Ito yung mga sunnah na binanggit dito. Una, rukn. Pagkatapos ay yung sunnah na pagtaas ng dalawang palad, dalawang kamay. At pagkatapos nito ay ang tawag dito, pagbigkas ng istiftah, which is ito ay sunnah, at yung a'udhu billah, yung isti'dhan, at saka yung basmala, lahat ng ito ay kabilang sa sunnah. Diba? Thumma yaqra'u fatihat al-kitab. Ibig sabihin na pagkatapos anya nito ay babanggitin niya, bibigkasin niya ang rukn ng sala, pangalawang rukn ng sala na ang al-Fatiha, Fatihat al-Kitab, ito yung surah al-Fatiha. فَإِذَا خَتَمَهَا قَالَ آمين. At pagkatapos nito ay sasabihin niya yung amin, na ito ay sunnah. Okay? Pagkatapos nito, sasabihin niya ang amin, pagkatapos ng surah al-Fatiha. Pagkatapos nito anya ay magbibigkas siya ng isang mahabang surah. Ibig sabihin na magdadagdag siya ng mga talata or mga chapter, surah or aya mula sa Quran
Kaya sinabi rito ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagdarasal or sa kanyang pagdugtong ng mga ayat or mga sura, sabi nito, tawilatan taratan wa qasiratan taratan wa mutawassitatan taratan. Ibig sabihin na minsan anya ay isang mahabang sura ang bibigkasin niya or talata ang bibigkasin niya. Maaari naman minsan ay tawag dito, maikli lamang ang kanyang bibigkasin mula sa mga sura or chapter ng Quran or mula sa mga talata ng Quran, o di kaya minsan naman anya ay katamtaman, mutawassit, ibig sabihin na katamtaman ng kanyang bibigkasin. O kumbaga gitna, kumbaga hindi masyado mahaba. So pagkatapos nito anya, wa kana yatilu qira'at al-fajr akthar min sa'ir as-salawat. Ibig sabihin na pahahabain niya yung pagbigkas niya ng karugtong sa surah Al-Fatiha, which is ito ay sunnah. Kung nakalimutan mo, walang problema. Kung iniwan mo, walang problema. Hindi walang bisa sa sala natin or tawag dito, pero mababawasan yung gantimpala ng sala natin. Sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag nagdagdag siya ng mga aya or mga sura, pagkatapos ng surah Al-Fatiha, ito ay pinapahaban niya sa salatul fajr nang higit sa anumang iba pang mga sala. Sa ibang sala katulad ng salatul dhuhr, al-asr, al-maghrib, wal-isha ay tawag dito mas mahaba ang sura pagkatapos ng surah Al-Fatiha na bibigkasin niya sa salatul fajr. Pinalalakas niya ang pagbabasa ng Quran sa salatul fajr, sa pagdarasal sa fajr at sa unang dalawang rak'ah ng maghrib at salatul isha. Ngunit binibigkas niya ng tahimik o bibigkas niya ito ng tahimik sa lahat ng iba pang mga sala at gayon din sa pangatlo at pang-apat na rak'ah ng pangatlong rak'ah ng maghrib at pangatlo at pang-apat na rak'ah sa salatul isha. Okay? Ngunit sa salatul dhuhr, yung apat na rak'ah at saka salatul asr na apat na rak'ah ay kumbaga tahimik niyang binibigkas ang surah Al-Fatiha at mga karagdagan nito. Pinahahaban niya ang pagbabasa sa unang rak'ah ng bawat pagdarasal ng higit sa pangalawa. Kumbaga sa unang dalawang rak'ah niya, mas mahaba yung unang rak'ah kaysa sa pangalawang rak'ah. Ganito ang klase o paraan ng pagbabasa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At actually, ito rin ay nararapat sa mga imam, yung mga nag-iimam dyan, nangunguna sa pagdarasal. Pagkatapos nito, thumma yarfa'u yadayhi kama raf'ahuma fil istiftah. Pagkatapos ay itataas niya ang kanyang kamay tulad kung paano niya ito itinaas sa kanyang istiftah. Sa tawag dito, yes, sa istiftah. Kumbaga itataas niya yung kanyang kamay katulad kung paano ito itinaas sa takbiratul ihram. Okay? At sasabihin niya ang Allahu Akbar. At gayon din na siya ay yuyuko ng pinakamainam na pagyuko. So ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod, sa kanyang mga tuhod habang nakabuka ang kanyang mga daliri o daliri ng kanyang mga kamay. Saglit siyang mananatili dito habang siya ay nakayuko at iuunat niya ang kanyang likod. Hindi nakabaloktot ang likod niya, kundi iuunat niya ng maigi ang kanyang likod habang ang kanyang ulo ay nakapantay sa kanyang likod. Yung likod niya ay kailangan, yung ulo niya nakapantay din sa kanyang likod nang hindi ito nakataas o nakababa ang kanyang likod. Hindi nakataas o hindi nakababa ang kanyang ulo. Okay? Sasabihin niya rito ang Subhana Rabbiyal Azim. Okay? Pagkatapos ay itataas niya ang kanyang ulo habang nagsasabi ng Sami Allahu liman hamida. Okay? At itataas ang kanyang mga kamay tulad ng paano niya ito itinaas sa pagyuko. Kumbaga, itataas niya muli ang kanyang kamay. Sami Allahu liman hamida. Okay? Kung paano niya ito itinaas nung siya ay yumuko. So kapag siya niya ay nakatayo ng tuwid, sasabihin niya ang Rabbana walakal hamd. Kapag nakatayo na siya ng tuwid,
sasabihin niya ang Rabbana walakal hamd. Okay, kapag nakatayo na siya ng maigi. At pinahahaban niya ang posisyon ito. Kumbaga, nananatili siya doon sa posisyon na nakatayo habang siya ay nakatayo pagkatapos ng Rabbana walakal hamd. At pagkatapos nito ay maaaring idudugtong niya yung mga sunna na karugtong ng Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kung mayroon pang mga alam niyo na karugtong ng Rabbana walakal hamd, idudugtong niya ito kaya siya ay matagal, maaaring minsan matagal na nakatayo. Pagkatapos ng bigkasin yung Rabbana walakal hamd. Kaya nga sinabi dito, wa kana yatiru hadha al-i'tidal. Thumma yukabbir wa yakhirru sajidan. Pagkatapos nito anya ay magpapatira pa siya, magsusujud siya. Magsusujud siya habang siya ay nagsasabi ng Allahu Akbar nang hindi itinataas ang kanyang mga kamay. So tatandaan natin, ito maraming nagkakamali dito. Yung pagtaas ng kamay, mapapansin natin dito sa binanggit natin na ang pagtaas ng kamay mula sa una sa takbiratul ihram, sa pagyuko, itataas din ng kamay, at pagtayo galing sa pagyuko, itataas din ng kamay natin. Pero dito sa sujud, kapag ikaw ay magsusujud mula sa ikaw ay nakatayo, la yarfa yadayhi, ibig sabihin hindi tinaas ni Propeta Muhammad ang kanyang kamay dito. Okay? Which is may mga nagkakamali rito na iba sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At pagkatapos nito, fayasjudu ala jibhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbaihi. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na 7 bahagi ng katawan na ititira pa, ididikit sa lupa, kinakailangan ito. Ang ating noo kasama ng ilong natin, dulo ng ilong, 2 kamay, ang 2 tuhod at dulo ng kanyang mga paa na nakaharap sa kibla gamit ang kanyang mga daliri at paa. Yung paa kailangan nakaharap sa kibla. Ito yung tamaman, ibig sabihin, ito yung pinaka-eksaktong pagdarasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ating itinuturo. At pagkatapos nito, itutuwid ang kanyang pagpapatira pa. Kumbaga, nakatuwid ang kanyang pagpapatira pa, hindi nakabaluktot ang kanyang likod, kundi nakaunat ng maayos ang kanyang likod. Okay? Habang nakatira pa siya, ilalagay ang kanyang noo at ilong sa lupa, nakadikit ang kanyang mga palad, at nakataas ang kanyang mga siko. Tatandaan po natin, nakataas ang ating mga siko, hindi nakadikit sa lupa. At inilalayo ang kanyang itaas na braso mula sa kanyang mga tagiliran. So, ibig sabihin ito, hindi dapat nakadikit sa tagiliran natin. Gaya ng binanggit natin ng nakaraan, maliban sa mga kababaihan, kapag sila ay magsasala sa public place, pwede nilang idikit ang kanilang braso sa kanilang tagiliran. Pero kahit ang mga babae, kapag sila ay nagsasala sa kanilang mga bahay, dapat, o yung mga salahan ng mga kababaihan, dapat hindi nakadikit ang kanilang braso sa kanilang tagiliran. Yun ang paraan ng pagsasala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itinataas ang kanyang tiyan mula sa kanyang mga hita. Ibig sabihin, ang tiyan dapat hindi nakadikit sa kanyang hita, at gayon din ang kanyang mga hita mula sa kanyang mga binti, dapat ang kanyang hita ay hindi nakadikit, o likod ng kanyang hita hindi nakadikit sa kanyang binti. Ganun ang paraan ng pagpapatirapa o pagsusujud ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin niya rito sa kanyang pagpapatirapa ang Subhana Rabbiyal A'la. Pagkatapos, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, yarfa'u ra'sahu qa'ilan, ay itataas niya ang kanyang ulo na nagsasabi ng Allahu Akbar, thumma yafrishu rijlahu al-yusra wa yazlisu 'alayha wa yansibu al-yumna wa yada'u yadayhi ala fakhidayhi. At pagkatapos nito anya ay ilalapat niya ang kanyang kaliwang paa at uupo dito. Kumbaga yung kanyang paa ilalapat niya at uupuan niya yung kanyang paa. Okay? At gayon din na itataas ang kanyang kanang binti. Ito ang tinatawag na iftirash, pag-upo na iftirash. Nakataas ang kanang binti, ang kanang paan niya. Okay? At ilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga hita at sasabihin niya, wa yaqul
Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. O di kaya ang wajib ay yung pagsabi ng Rabbi ighfirli at sunnah hanggang 3. So, mayroon din itong ganito na itong binanggit natin, maaari din ganito ang bibigkasin natin. Pagkatapos nito, yukabbiru wa yasjud wa yasna'u fi athaniyati mithla ma sana'a fil ula. Pagkatapos ay sasabihin niya uli ang Allahu Akbar at magpapatira pa siya, magsusujud siya ulit at gagawin ang parehong ginawa niya sa pangalawang rak'a. Gagawin niya ang ginawa niya sa tawag dito, ang ginawa niya sa na pagpapatira pa sa unang pagpapatira pa, sa pangalawang pagpapatira pa, ganun din ang gagawin niya. Walang pagkakaiba yun. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهد على صدره صدر قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. Pagkatapos ay sasabihin niya Allahu Akbar at itataas niya ang pagkatapos ay itataas niya ang kanyang ulo at magsasabi siya ng takbir, yung Allahu Akbar. At ang gagawin niya, isusuportan niya ang kanyang mga tuhod at hita sa kanyang sarili sa pagtayo. Kasi nga, gagawin niya ang pangalawang rak'a. فإذا استتم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى. So kapag siya ay ganap ng nakatayo, mga kapatid sa pananampalataya, si Propeta Muhammad SAW, siya ay magsisimulang bigkasin uli ang Fatiha upang isala ang pangalawang rak'a na tulad ng sa unang rak'a kung paano niya ginawa ang unang rak'a na hindi niya bibigkasin doon ang istiftah, bagkus direkta siyang magbabasa ng surah Al-Fatiha. Okay? Pagkatapos nito, sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay uupo para sa unang tasyahud. So pagkatapos ng pangalawang rak'a hanggang sa sujud, pangalawang sujud, ay uupo siya para sa unang tasyahud na ang pag-upo niya ay katulad ng pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatira pa. Okay? At ipapatong niya ang kanyang kamay o kanyang kanang kamay sa kanyang kanang hita at ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kaliwang hita. Inilalagay niya ang kanyang ang hinlalaki ng kanyang kanang kamay sa kanyang gitnang daliri na parang sing-sing. Okay? Yung pag bilog ng kamay, ganito ang sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, na parang sing-sing. Lalagay ang kanyang hinlalaki sa kanyang gitnang daliri, ganyan. Okay? Ganyan yung gagawin niya. At ituturo niya ang kanyang hintuturo. Sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ituturo niya ang kanyang hintuturo at ito ay kanyang titingnan. So yung hintuturo niya ang tinitingnan. Titingnan natin habang tayo ay nakaupo para sa unang tasyahud. Okay? Pagkatapos nito, bibigkasin niya ang tahiyat. Unang tasyahud. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu wassalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yukhaffifu hadhihi al-jilsa. Ibig sabihin na si Propeta Muhammad SAW, pinaiikli niya ang pag-upo dito. Yung pag-upo sa unang tasyahud ay maikli lamang. Hindi siya nagpapatagal doon sa pag-upo sa unang tasyahud. Pagkatapos nito, siya ay tatayo habang magbibigkas uli ng takbir at itatayo ang ikatlo at ikaapat na rak'a na ginagawang mas maikli ang mga ito kaysa sa unang dalawang rak'a. Okay? Binibigkas niya ang surah Al-Fatiha dito. So sa pangatlong rak'a at pang-apat na rak'a ay ang bibigkasin lamang niya ay suratul Fatiha. Okay? Suratul Fatiha. Na kung saan mas maikli ang gagawin niya sa pangatlo at pang-apat na rak'a kaysa sa doon sa una. Sa una at pangalawang rak'a. Pagkatapos ng sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay uupo siya para sa kanyang huling tasyahud. Kasi siyempre, yung tatlong rak'a, ganun pa rin yung gagawin. Sa pangatlong rak'a, pang-apat na rak'a, ganun din sa unang rak'a kung paano natin, kumbaga paano natin pinaliwanag. Sa pangatlong rak'a, ganun din
Pagkatapos ng Fatiha, yuyuko siya, tatayo, magpapatira pa, uupo, magpapatira pa ulit, at tatayo para sa pang-apat na rak'a. At gayon din, ganun pa rin yung gagawin niya. Pagkatapos ng Fatiha, siya ay yuyuko sa tuhod, tatayo at magpapatira pa, uupo, magpapatira pa ulit. At yun na, dito na tayo sa sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, uupo siya para sa kanyang huling tasyahud, na ang kanyang pag-upo sa pang-apat na rak'a o di kaya ay pangatlong rak'a, dito siya uupo ng tinatawag na pag-upo na tinatawag na tawarruk. Tinatawag na tawarruk. Kumbaga, ang kanyang kaliwang paa ay inilalagay ang likod nito sa lupa at itinataas ang kanyang kanang paa o pinapasok ang kanyang kaliwang binti sa kanyang kanan na nakadikit ang kanyang puwitan sa lupa. Ibig sabihin na yun ang pag-upo ng tawarruk. Diba? Yan yung pag-upo ng tawarruk. Okay? Pagkatapos nito, sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ay bibigkasin niya ang huling tasyahud na kapareho ng unang tasyahud at idadagdag niya ang Allahumma salli. Ibig sabihin, bibigkasin niya muna ang tahiyat at tahiyatu lillahi wassalawat wa tayyibatu hanggang sa huli nito, at pagkatapos idudugtong niya ang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dudugtong niya yun. So yun yung mga kabilang sa napaka-importante na hindi natin dapat makalimutan. Wa yasta'idhu billah min azabi jahannam. Ibig sabihin, pagkatapos nito ay magpapasakop siya sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa o pahirap sa impyerno. Wa min azabil qabr, at ang pahirap sa libingan o parusa sa libingan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, at ang pagsubok sa buhay at kamatayan. Oo. Wa yad'u bima warada min al-ad'iya fil kitab was sunnah. At pagkatapos nito ay magdudua siya. Okay? Magdudua siya na ang mga dua na nabanggit sa Quran at ang Sunnah, yung mga dua na ibabanggitin niya. Ibig sabihin nito, yung pagkatapos ng huling tasyahud, bibigkasin niya yung yung isti'dhan, yung pagpapasakop sa Allah mula sa parusa sa impyerno, parusa sa libingan, parusa sa yung fitna fitna ng kamatayan at buhay, at ang fitna ni Masihid Dajjal, yung bulaang Kristo. Pagkatapos nito ay magdudua siya bima warada min al-ad'iya min al-kitab kitab was sunnah, yung mga dua na nabanggit mula sa Quran at mula sa Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yun ang kanyang idudua pagkatapos nito. Thumma yusallim an yaminihi. Pagkatapos ay magtataslim siya at uuna sa kanyang kanan, gayon din sa kanyang kaliwa. At sisimulan niya ang taslim na nakaharap sa qibla, at tinatapos ito ng katulad nito. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ganun ang paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sallam, pagkatapos niya magtaslim, ay sasabihin niya ang astaghfirullah ng 3 beses, at idudugtong niya yung Allahumma antas salam, Allahumma innaka antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma yadhkurullaha bima warad, at pagkatapos ay magbibigkas siya ng mga dhikr, yung mga tasbih, kung na mga binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bibigkasin pagkatapos ng sala. Yun yung adhkarus sala o adhkar ba'da sala, ang mga dhikr pagkatapos ng sala. Kaya ito ang paraan na ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, hadhihi ayyuhal muslim, hadhihi al-jumlatun mukhtasaratun fi sifati as-salati hasbu ma warada fi nusus. O Muslim, ito ay isang maikling paglalarawan ng sala na binanggit sa mga nusus o mga teksto na dapat mong lubos na bigyang pansin
ang iyong sala at ang iyong sala ay dapat na pareho sa sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangga't maaari, sinabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ahzab, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah katsira. At iyakan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ahzab ayat 21, para sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, sa mga sinasabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ginawa at kaugalian ay mabuting halimbawa na dapat ninyong pamarisan. Na kung kaya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpakatatag kayo sa kanyang sunnah dahil ang sumusunod lamang at gumagaya nito ay ang sinumang naghahangad na makatagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang mabuting gantimpala sa kabilang buhay. At gayon din, palaging pumupuri sa Allah at humingi ng kapatawaran at nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. So ito ang paraan, mga kapatid, sa pananampalataya ng pagdarasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nararapat na ito ay ating pamarisan, ito ay ating gawin. Sapagkat napakalinaw ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi nito, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo kung paano niyo nakita o paano niyo ako nakita nagsala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at pinaliwanag ito sa atin ng mga sahaba at pagkatapos ng mga ulama, ng mga scholar ng ating pananampalataya hanggat sa nakarating sa atin ang pamamaraan ng sala na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, sikapin natin na maisabuhay natin ang paraan ng pagdarasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang sa gayon ay makasiguro tayo na ito ay tatanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga gawain. Nas'alullahu lil jami' wat tawfiq wal qabul. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hasan. At bago po tayo dumako sa Q&A session, ay atin pong tatanungin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Salman Hasan kung siya ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan sa ating mga sa inyong nandirito. Yeah, Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa ating tagapakinig? Inshallah, hanggat kaya po natin sagutin inshallah. So, alhamdulillah, ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session. Sa mga nais mong magtanong sa may Facebook Live ay pakiiwan na lang po sa may comment section at dito naman po sa may Google Meet at paalala lang po sa mga kababaihan na nandito, kung kayo po ay nais magtanong ay pakiiwan na lang po sa may chat box at sa mga kalalakihan naman po ay maari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong sa ating tagapagsalita. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. So, Sheikh, pwede po ba ako mauna, Sheikh? naam. Sorry na nakamute pala ako. So, tafaddal ya akhi. Nakamute ka. Ya akhi al-karim, nakamute po kayo. Rainier call ko, maaari na po kayo magtanong. May nauna po. Naam po, Sheikh. si Rainier po. Sheikh, tanong ko lang po kung about sa sala po, kung normal lang po ba yung habang nagsasala yung may iniisip ka na mga gawain or gagawin after ng sala, ano po ba yung normal po ba yun o ano ba yung mas mainam na habang nagsasala ko po na papasok sa mga isipan po ng isang nagsasala po? Salamat po.
Kabilang po sa pagdarasal, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang pagkakaroon natin ng khusyu' at tuma'nina. So, yung si Shaytan, kabilang sa kanyang mga gawain na sinisira niya ang ating mga mahalagang ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na ang pagdarasal. Kapag nagsimula na tayo ng takbiratul ihram, agad na tayong papasukin ni Shaytan sa ating salah. Kaya kung hindi malakas ang iman mo, minsan maaaring nagagawin niya ang utak mo at napupunta niya sa malayong lugar. Yun ang sinasabi nila na nasa panahon ka ng sala pero ang utak mo ay nasa wala sa sala. Kaya minsan ito ay tawag dito nangyayari lalo na kapag ang ating iman ay mahina. Kaya ang nararapat dito ay kapag tayo ay nagsala, kailangan tawag dito maging taimtim tayo sa ating pagdarasal at huwag nating isipin ang mga makamundong bagay. Nararapat na ito ay bigyan natin pansin ang mga bagay na ito kasi ito ay nangyayari po. Ngayon, kung hindi naman natin maiwasan kasi ganito talaga ang nangyayari sa atin bilang isang mahina ang iman, kinakailangan o sikapin mo na maibalik ang iyong utak o yung ano mo, yung iman mo doon sa salah. Kasi baka dumating sa punto na mapasok sa tinatawag na kariha, yung mga kamuhimuhi sa salah na napag-usapan natin ng mga nakaraan na kinakailangan ang ating niya, ang ating layunin ay manatili. Kasi kabilang sa surut ng sala ang niya. Kaya napag-usapan natin doon, nabigkas natin doon na kinakailangan kapag tayo ay magsasala, yung layunin natin ay hanggang hindi matapos ang sala natin, nandoon yung layunin natin na tayo ay nagsasala, yung niya natin na tayo ay nagsasala. Kaya maaaring mawala ito kapag lumipad na ang utak mo, mawala na yung utak mo, yung isip mo doon sa pagsasala mo. Kaya dapat sikapin natin na pag nangyari yon ay maibalik natin yung ating taimtim o di kayong isip natin doon sa pagsasala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Jazakallahu Sheikh. Jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil. At dumako tayo sa may chat box mula sa ating sister na nais po daw magtanong ang kanyang husband. So maari po kayong mag-open ng inyong mic po. Aisha de la Cruz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige, may tanong ka na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. May tanong po ako. Tungkol po kay Prophet Muhammad, peace be upon him. Pag kinakausap po siya ni Angel Jibril, Sheikh, sa panaginip ba ito o sa gising siya? Ang wahi ng Allah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ay ito ay nakakausap niya si Anghel Gabriel, naririnig niya ang boses ni Anghel Gabriel at iba naman ang wahi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala habang napapanaginipan ni Propeta Muhammad o di kaya ay natutulog si Propeta Muhammad. So magkaiba 'yon. Kapag kakausapin ni Anghel Gabriel si Propeta Muhammad, direktang pupunta si Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad na naririnig ni Propeta Muhammad ang boses ni Anghel Gabriel. Opo. Iba yung wahi naman habang nanaginip or napapanaginipan ng Rasulullah or di kaya ay natutulog ang Rasulullah, ito ay direktang wahi mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana at dadako ulit tayo sa mga kalalakian na nagtaas ng kamay si Hasim Karim. Falyatafaddal ya akhi. Assalamualaikum ya Sheikhana. Ang katanungan ko po ay kapag nagkamali sa tahiyatul awwal or tahiyatul akhir ay kailangan po ba mag-sujudu sahwi? Tahiyatul awwal at saka tahiyatul akhir.
So, para maalala natin, kasi baka nakalimutan natin, gawin na lang nating tanong ang bagay na yan para maalala din natin. Saan ba po nabibilong ang tahiyatul awwal at saka yung tahiyatul akhir? Sino pong makakasagot nun? Bago natin sagutin ang tanong ni brother. Saan po ba na, kumbaga, nakakategorya yung tahiyatul awwal at saka yung tahiyatul akhir? Sa mga rukan ba ng sala or sa mga wajibat ng sala? Sa wajibatus sala po. Wajibatus sala, saan yung wajibatus sala? Saan doon? Kasi magkaiba yon, yung tahiyatul akhir saka yung tahiyatul awwal. Kahit saan po doon? في تشهد الآخر شيخ الركن. Yung tashahhudul akhir, ruknus salah. نعم شيخ. Diba? صح Eh, شيخ. paano yung ano? Yung tahiyatul awwal? سنن الصلاة شيخ. Tahiyatul awwal, hindi yung sa sunanus salah. Hindi pwedeng iwanan ng tahiyatul awwal. Sige. Para maaalala nyo. Wajibat. So ano po, Sheikh? Naam? Ano po ang mas الشيخ على تشهد الأول في شروط الصلاة. Tashahhudul صحيح؟ awwal. نعم شيخ صحيح. La. Hindi, iba yung syurutus sala. Yung syurutus sala, ibig sabihin hindi pa kayo nagsimulang magsala, yung syurutus sala. Ang lahat ng syurut ng sala, yung mga kondisyon ng sala, yung ibig sabihin hindi ka pa nagsimulang magsala, yung tashahud at saka yung tashahudul awwal at saka yung akhir, ito ay sa panahon na ikaw ay nagsasala. Kaya doon either doon sa arkan o di kaya ay yung tawag dito, yung wajibatus sala. Mayroong nagsumagot doon na kabilang sa wajibat, ang sabi niya. Yung iba naman kabilang sa rukan. So, sino yung mayroong pang ano? Meron pang sagot habang ano? Inaantay natin. Wala yatang may alam, Sheikh. So, yung ulitin natin para maintindihan natin at matadkir tayo muli. Ang rukn ng sala, mga haligi ng sala, una yung takbiratul ihram, yung qiyam, yung pagtayo sa lahat ng obligadong sala. Pangalawa sa rukn ng sala, yung takbiratul ihram. Yun yung pangalawa. Pangatlo, yung qiraatul fatiha. Yun yung pangatlo. Pang-apat, yung ruku sa lahat ng rak'ah. Kabilang lang yun sa haligi ng sala. Yung panglima at pang-anim, yung ruku at saka yung pagtayo mula sa ruku at yung pagiging tawag dito, pagtayo ng tawag dito ng mahinahon o di kaya ay ng maayos. Pagtayo ng maayos kapag nakatayo na sa ruko. Kabilang dito ang sujud, ruknos salayan. Yun yung pang-pito. Pang-walo ay ang pag-upo mula sa sujud. Ito yung pag-upo sa dalawang pagpapatirapa, dalawang sujud. At pang siyam, tawag dito, pang siyam nga ay ang tumaanina sa lahat ng gagawin sa sala. At ang pang 10 at pang 11, yung tashahudul akhir.
So yun, yung tashahhud al-akhir at ang pag-upo rito, kabilang ito sa ruknus salah kasi ito ang pang-10 at pang-11. Yung tashahhud al-akhir at yung tawag dito pag-upo rito. Kaya ang sagot doon sa tanong mo ay tawag dito ang sagot doon sa tanong mo ay kailangan balikan ang tashahhud al-akhir kapag naiwan. Kaya nang binanggit natin dito nung nakaraan na tinalakay natin ang ruknus salah, babalikan ito kapag ito ang naiwan at susujud ng sujudus sahu at magtataslim. Yun yung sagot doon sa tanong mo. So ibig sabihin ulitin mo ang babalikan mo ang tashahhud al-akhir. Naam. Yun ang sagot doon sa tanong mo. So, jazakallahu khairan ya Sheikhana. Haba ng tanong ni Akh Nuh. Ay, hindi pala. Sorry. So, wala na po ba? Naam, gustong bumawi ni Hasim Karim. Tafadhal. Assalamualaikum ya Sheikh. Ang pangalawang tanong ko po ay yung sa Sami Allahu liman hamida ay ano po ang ibabalik po ba sa, di ba pag sabi mo ng Allahu Akbar tapos tapos Sami Allahu liman hamida, ibabalik po ba yung kamay sa dibdib? Yan ay kabilang sa sunnah. Sabi ng ating mga ulama, maaaring ibalik sa dibdib yung kamay natin, maaaring hindi. So kahit saan dun sa dalawa, walang problema. Sapagkat kabilang lang yan sa sunanus salah. Wallahu alam. Pangatlong tanong po ya Sheikh. Pwede ba palakasin, halimbawa ako yung imam, tapos binasa ko po yung suratul Fatiha at dito na yung sa amin, tapos ano po, papalakasin ko po ba or hindi na po? Nararapat na palakasin ng amin kapag ikaw ay imam kasi ito ay kabilang sa nakakalimutan natin na hadith ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang amin kapag nagkasabay ang amin ng imam at saka ma'mum, sinasabayan sila ng mga anghel na mag-amin. Kaya kapag ito ay nagkasabay, dito ay mayroong gantimpala. Dito pa lang sa pagsabi ng amin ay mayroong gantimpala. Kapag nakasabay natin mag-amin ng imam, kasi kasabay nito ang mga malaika na sila rin ay nagsasabi ng amin kapag nagbabasa ng surah al-Fatiha. So nararapat ng imam palakasin niya ang pagbigkas ng amin. Wallahu a'lam. Pangapat mong tanong niya Sheikh, halimbawa ang isasagaw ko pong sala ay salatul zuhur, tapos nakalimutan ko pong mag-upo, di ba? Dalawa na po yun, magdalawang raka na po, kailangan magtahiyat po. Tapos nakalimutan ko po magtahiyat, tapos naiangat ko po yung paa ko, halimbawa nakatayo na po ako, ano mas mainam? Babalik pa ako sa baba or itutuloy ko na po yun? Ang pagkalimot sa wajibatus salah, kasi yan kabilang sa wajibatus salah, ang binanggit natin kanina, yung tanong mo kanina na tahiyatul awwal, ang tahiyatul awwal, yun yung tanong mo. So, yung kaninang tanong mo, tahiyatul awwal at saka yung tahiyatul akhir. Sinabi ko kanina na magkaiba po yun. Ang tahiyatul akhir, kabilang yung sa ruknus salah. Kailangan itong balikan. Wajib na balikan mo ito at kailangan magsujud ka ng sujudus sahu. Ang tahiyatul awwal, ito ay kabilang sa wajibatus salah. Sa tahiyatul awwal na ito, ibig sabihin sa pangalawang rak'a yun nangyayari.
kapag ang sala mo ay Maghrib or Isha, Dhuhr at saka Asr. Ngayon, kung ito ay nakalimutan, mayroong tatlong kategorya ang binanggit ng ating mga ulama. Una, na binanggit ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, kapag naalala mo ito habang ikaw ay patayo, ibig sabihin hindi ka pa nakatayo ng maayos, hindi ka naka-i'tidal qa'iman, hindi ka nakatayo ng maayos, ay babalik ka sa pag-upo upang isagawa mo ang tahiyatul awwal. Pero kapag ito ay nakatayo ka na ng maayos, pero hindi ka pa nakapagsimula ng surah Al-Fatiha, pwede mong balikan, pero ang payo ni Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah ta'ala, ito ay tinawag nila na kariha. Hindi kumbaga kamuhimuhin na balikan yun kapag nakatayo ka na ng maayos. Kapag nakatayo ka na ng maayos, hindi mo, kumbaga pwede mong balikan, pero ito ay kamuhimuhi. Kariha, sabi ng ating mga ulama, na balikan mo, tawag dito, yung pag-upo, yung tahiyatul awwal. So, pero ang pangatlo, ay tawag dito, ibig sabihin ang mainam doon, huwag mo nang balikan. Ang pangatlo, kapag nakapagsimula ka na ng surah Al-Fatiha, halimbawa nakatayo ka na, pangatlong rak'a na 'yon, nakalimutan mo yung tahiyatul awwal at nagsimula ka na ng surah Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, habang binibigkas mo, binabaybay mong bigkasin ang surah Al-Fatiha, naalala mo na hindi ka pala nakatahiyatul awwal, hindi mo na babalikan 'yun, bawal na 'yun na balikan. Itutuloy mo na yung pangatlong rak'a mo at pag bago ka magtaslim, ikaw ay magsusujud ng sujudus sahw. Gayon din kapag hindi mo ito binalikan, na hindi ka pa nakatayo ka na ng maayos, tapos hindi mo na binalikan, gayon pa rin na ikaw ay magsusujud ng sujud as-sahw. Wallahu a'lam. Syukran ya Sheikh. Patanungin mo natin ang mga ibon. Naam. Dahil nakuha nyo na lahat. So, pagbigyan natin ng ating kapatid, ang aking classmate na si Nuh, na ang sabi niya, ang katanungan niya, wait lang ay natabunan. Patungkol daw po sa pagturo ng daliri, ano po ang sahing hadith na tamang pamamaraan nito? Kailan ang time na tinataas ang daliri? Doon sa binanggit natin kanina na tawag dito, pagpuro ng daliri ay mula sa pagbigkas mo pa lang ng tahiyat, kapag binangga na yan, bibilugin ni Propeta Muhammad ang kanyang kamay ng katulad ng singsing at ituturo niya ang kanyang hintuturo. Ibig sabihin nun, na doon pa lang sa pagbilog niya ng kanyang kamay, siya ay magtuturo na ng hintuturo niya at itutuloy na niya yon, yung tahiyat na yon, hanggat sa matapos niya yung tahiyat, unang tahiyat o unang tashahud at pangalawang tashahud. So, ibig sabihin nun, gagawin niya yun na habang siya ay nakatulong ng hintuturo. Yun yung sunnah na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil. Siguro isang ganito na lang tayo upang ang iba ay makapagpahinga rin at lumalalim na po ang gabi. Meron pa po. Meron pa. Naam, Pwede pa po ba? Patanungin mo na yung mga hindi pa nakapagtanong kasi baka hindi natin makalicture sa susunod dahil may mga mahalagang naam ya Sheikh. So ayun ay nagbigay na ang ating tagapagsalita na lubos-lubos niya po yung pagtatanong. Kung kayo po ay kung kayo ay may katanungan at pakilagay na lang po inshallah. So Hasim Karim, meron akong nakitang mga tanong sa comment at sa message. Sa baka meron mga tanong na hindi nabasa. Sa comment po? Ay, naam ya Sheikh. Galing kay Mariam. Asif ya Sheikh. Hindi ko nakita masyad. Sabi niya po Sheikh, Assalamualaikum po ya Sheikh. Kapag po ba nagkamali ang imam sa sala, susundan pa din po siya, tapos uulitin po ba ang sala?
Kapag nagkamali ang imam, nararapat na paalalahanan natin. Nararapat na siya ay paalalahanan natin. Tawag dito, halimbawa yung lalaki magsasabi siya ng subhanallah, kapag nagsabi siya ng subhanallah, alam niya kung saan siya nagkamali. Yung babae ay papalakpak yung mga babae kapag nagkamali ang imam. Alam nila na ang imam ay nagkamali. Medyo Pero kapag putol-putol po ang kayo, imam, Sheikh. Medyo putol-putol po kayo. ito, okay ba? Ulitin mo daw, Ganito Sheikh. po, okay? Ganon din, napuputol. Putol pa rin? Opo. Hello? Ganito, Sir? okay lang? Naam, yan. Okay. Sinabi ko, ang pagkakamali ng imam, nararapat na ang ma'mum ay paalalahanan sila. Paalalahanan ng imam. Dapat paalalahanan ng ma'mum ang imam. Ang mga lalaki, magsasabi ng subhanallah, at ang mga babae ay papalakpak lang sila kapag nagkamali ang imam. So, yung imam, alam na niya kung saan siya nagkamali. Ngayon, kung ang imam ay hindi sumunod sa iyo bilang ma'mum, kailangan mong sumunod sa imam. Halimbawa, hindi siya hindi siya bumalik, hindi siya sa pagkakamali niya, maaring ikaw ang nagkamali at tama ang imam. Lalahanin natin na ang pagkakamali ng imam, ang pagsama sa imam, maraming pahala ang makukuha natin dito. Kasi kahit nagkamali tayo at tayo ay ma'mum, walang problema 'yan kasi nasa imam tayo. Sumama tayo doon sa imam. Ngayon, kung ang imam ay nagpatuloy pa rin, pagkatapos ng sala, pag nagtaslim at nagpatuloy pa rin siya at pagkatapos ng sala, saka natin siya sabihan. Halimbawa yung mga ma'mum na alam nilang nagkamali ang imam, sasabihan nila, ya ustad, ya sheikh, ang sala mo ay ganito, nagkamali ka dito. Hindi ba nagkamali ka dito? Kasi nangyari yun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang sila ay nagsasala ng salatul asr. At nagkamali ang Rasulullah, pagkatapos nila magtaslim, sinabi nila na, ya Rasulullah, hindi tayo nakakumpleto ng sala. Yung iba, nakatayo na, nakaalis na sa masjid. Yung iba, nandoon pa. Kaya ang ginawa ni Propeta Muhammad, tumayo siya at kinumpleto niya ang sala. So, ito ay, mga paalaala sa atin at mga dalil na sa pagkakamali ng sala, yun ang gagawin natin. Kung hindi man sumunod ang imam sa pagpapaalala natin sa kanina nagkamali siya, pagkatapos ng sala, saka natin sabihin sa kanya na nagkamali ka ng ganito or hindi ata tayo nakakumpleto o nagkamali ka sa ganun sa mga rukun or mga haligi mga wajibat ng sala. Wallahu alam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. At pagbigyan naman natin ng ating kapatid na si Hasim Karim. Tafaddal. Assalamualaikum ya Sheikh. Sa nabanggit mo po kanina, halimbawa ako po yung imam, sa first raka, yung matapos ng suratul Fatiha ay ipapaliwanag po. Ano mas maganda? Mahaba yung sura or maiksi? Ang Rasulullah SAW, ang madalas na pagpapahaba niya ng pagbigkas ng sura ay sa Salatul Fajr. Salatul Fajr. Kapag Salatul Fajr, mahaba yung bigkas ni Propeta Muhammad ng mga sura or mga aya mula sa Quran. Pero sa mga ibang sala, ikaw na imam, kinakailangan mong tingnan yung ma'mum mo. Katulad ng Salatul Isha, alam natin na ito ay oras na inaantok yung tao. Kung maaari, wag nating masyadong pahabain ang ating sura pagkatapos ng sura Al-Fatiha. Kasi lalo na kung may mga matatanda. Salatul Maghrib, kailangan may ikli yung bigkas natin kasi bakit ito ay sala na maikli lamang ang oras nito. Kaya dapat ay hindi masyadong mahaba yung sura na bibigkasin natin dito. Gayun din sa mga ibang sala, Salatul Dhuhr, Salatul Asr, okay lang na may kahabaan ng konti. Ibig sabihin ng pag-imam natin, katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad na minsan mahaba, minsan naman ay maikli, minsan naman ay mutawassit, ibig sabihin na sa kalagitna o katamtaman lamang, pero lagi nating pahabain ang ating
pagbigkas ng surah pagkatapos ng Fatiha sa Salatul Fajr. Wallahu a'lam. Tatanungin mo, yung sa akin po, comment mo po muna. Naam. Katanungan mula sa ating sister, Sheikh, asko lang po kung yung mga imam ay nag-ihikab ng hindi tinatakpan ang bibig, nababaliwala po ba nababaliwala po ba yung sala ng susunod sa kanya? Imam, Naam, yun din ang sabi niya. paano po niya nakikita na ang imam ay humikap? Nasa harap ba siya ng imam? Yun po yung tanong niya, Sheikh. Yung nag-iimam ay naghihikab nang hindi tinatakpan ang bibig. Nababaliwala po ba yung sala Oo. ng susunod sa kanya? Oo. Yun nga yung tanong natin. Ibig sabihin ba nasa harap siya ng imam? So, gayon pa man, ang ganitong tanong, hindi po nawawalan ng bisa hindi nababaliwala ang sala natin kapag naghihikab ang imam. Po, hindi po ito nakakabaliwala sa sala. Pero ang nararapat ay takpan natin ang ating bibig kapag tayo ay naghihikab kasi ito ay kabilang sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag humikab ay takpan natin ang ating bibig. Wallahu a'lam. Jazakallahu Sheikh. khairan ya Sheikh Al-Fadil. So, sige na, Hasim Karim. Tanong ka na po. Katanungan ko po naman po ay, pag ako po ay imam, tapos nagkamali ako sa sujud, pero nagsubaan na lang sila, tapos nakalimutan ko magsujud sahwi, tapos nasabi nila sa akin pagkatapos namin magsala, ayun, kumbaga nagsabi yung mga ma'mum ko, nasabi nila, hindi tayo sujudu sahwi. Ano po ba, magsusujudu sahwi po ba or hindi na po? Naam, Anong mas kailangan mainam? magsujud ng sujud kasi ito ay kabayaran sa sa naiwan na nakalimutan na sala. Wallahu a'lam. Kahit nagsalita po sila Yes, or kapag nagsabi nakapag-usap. sila na nakalimutan magsujud ng sujudus sahu, kailangan magsujud ng sujudus sahu kasi nakalimutan 'yon, na kabayaran 'yon sa nakalimutang sala. Last question po ay, pag nagkamali sa surah, halimbawa yung Maghrib, nagkamali ako sa surah, kumbaga nakalimutan ko po, ano po ang mas mainam? Papalitan ko ng surah or ruku na po ako? Kung gusto mong palitan, walang problema. Pero kung gusto mong magruko, wala ring problema doon. Kahit saan doon ay walang problema. Shukran ya Sheikhana. Jazakallahu khairan fid dunya wal akhirah. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. May basa po yung mga message sa Ustad kasi hindi ko mabasa pag nakaka-out ako dito pag Naam ya Sheikh. Labas ya Sheikh. May tanong ba sa Katanungan mula sa comment? ating comment box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po ya Sheikh. Pag digay po ba tapos magsabi tayo ng alhamdulillah, ano po doon ang hatol? Jazakallahu khairan. I mean yung aching Sheikh, yung minimin niya. sa loob pa ba yun ng sala ang tinutukoy niya? Wala po siyang nabanggit. Ang ano lang niya Sheikh is anong hatol daw? Kung ang pagdighay sa loob ng sala ay tawag dito, kailangan magsabi ng alhamdulillah. Kasi hindi naman ito nakakawalang bisa sa sala dahil kabilang sa sala ang pagbigkas ng pagsab ng alhamdulillah. Yung kapag ito naman ay sa labas ng sala, ang hatol dito, dapat kapag nag-atching tayo, nagtigay tayo, kailangan magsabi ng alhamdulillah. Yun ang sunnah ni Propeta Muhammad. Ipinag-utos ito ni Propeta Muhammad. Alhamdulillah, at sasabihin nung nakarinig ng yarhamukallah, at ibabalik natin sa kanya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wallahu a'lam. Ito yung paraan. So same lang Sheikh sa labas, no? Ganon din ang sabi niya sa labas po ng sala.
Yes, sa labas ng sala, yun, ganun po. Alhamdulillah, sabihin natin yun. At yung mga nakarinig na mga Muslim, sila ay, tawag dito, nararapat na magsabi ng yarhamukallah kasi yan ay kabilang sa hadith, kabilang sa hukuk ng Muslim sa kapatid niyang Muslim na nakakalimutan ng marami. Kapag mayroong nag-atching o nagdighay at nagsabi ng alhamdulillah, karapatan niya sa atin na magsabi tayo ng yarhamukallah or yarhamukillah kapag babae, yarhamukallah kapag lalaki. At babalik natin sa kanya yung yahdikumullah wa yuslih balakum. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. Katanungan ulit. May magtatanong pa po ba? Sheikh, isa lang. Yung Last. yung dighay ata ay magkaiba po sa sa atching, mga yung nagtanong. Kasi yung alam ko yung dighay yung sa atin sa Maranao, pagto. Diba kapag Naam, Sheikh. hindi, I mean no, kapag yung dighay yung sa atin sa Maranao, so graben. Graben, naam. Diba kapag kapag nabusog, yun yung alam ko na yun yung dighay, hindi pero yung atching iba yun sa dighay. Naam, Sheikh. Yung dighay, hindi po magsasabi doon ng, wala po akong nabasa na magsasabi ng alhamdulillah. Wallahu alam. Sheikh, isang tanong po Sheikh about sa hikab. Naam, Yes, tafaddal. paghikab. Sheikh, yung tanong ko lang po sa hikab, yung habang nagsasala, yung anin po ba yung mas mainam, yung pigilan ba talaga yung hikab o okay na natakpan lang siya, yung bunganga? Naam, ang sunna ay pigilan. Kasi yun ang sinabi ng Rasulullah SAW, kapag kayo ay hihikab, pigilan niyo ito hangga't makakaya niyo, kahit na tawag dito, maiyak pa kayo sa kapipigil dito, sabi ni Propeta Muhammad SAW. Pero kung hindi na ito mapigilan, kinakailangan na takpan ang bibig kapag tayo ay hihikab. Allahu a'lam. Jazakallah khairan, Sheikh. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. At katanungan ulit, galing sa ating sister, hindi ako nagkakamali. Mayroon pa po, ano po ang hukom ng pagsabi ng Sadaqallahul Azim pagkatapos ng magbasa ng Quran? Ano po doon ang hatol po ya Sheikh? Okay. Ang hukom dyan, sinabi ng ating mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ito ay bid'ah. Dahil ito ay hindi ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang ginagawang dalil ng mga nagsasabi nito ay yung mga qari. Sinasabi nila na tawag dito na bakit ang qari, sinasabi nila yung sadaqallahu alazim. Ito po ay bid'ah po mga kapatid. At wag po natin itong gayahin kahit pa man ginagaya ito ng mga qari. Dahil hindi po lahat ng mga qari ay maalam sa mga batas ng Islam. Kaya tawag dito, sila ay natuto lamang magbasa. Bagkus hindi lahat ng qari ay tawag dito alam ang tawag dito ang hatol sa pagsabi ng sadaqallahu alazim. Maliban sa mga hafizul Quran, yung mga hafizul Quran, karamihan sa kanila alam nila na yan ay bid'ah kasi yung mga hafizul Quran kapag nagbasa sila hindi sila magsasabi ng tawag dito ng sadaqallahu alazim. So ang hatol po dito, ang hukom po dito ay bid'ah po ang pagbigkas ng sadaqallahu alazim pagkatapos magbigkas ng mga sura or mga ayat mula sa Quran. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil. So, last question. Hasim Karim, mayroon ka pa bang katanungan dyan? Ano po ang Tafaddal. Facebook details? Naam, tursililay kaya inshallah ya akhi. Ano po? Isisend ko na lang po sa iyo, inshallah. Sige, syukran ya Sheikhan. Naam.
So siguro isang dito na lang tayo ya Sheikh at dahil lumalalim na ang gabi. Naam, at kailangan din natin bigyan ng ating katawan ng pagpapahinga. So, jazakallahu khairan ya Sheikhana sa iyong magandang kaalaman ng nahibahagi sa amin. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi at walang sawang pagsuporta at pagtangkilik tuwing gabi. Maraming salamat po sa inyo. At bilang pagtatapos po ng ating muhadara ya Sheikhan Al-Fadil, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa Kafaratul Majalis. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sheikh, Dalangin natin. pwede mo po bang sagutin muna to ng saglit, unti lang ata to. Kay Hana Karim, hindi ko nabasa. Pasensya na. Paano po daw isagawa ang sujudus sahwi sa labas ng sala ya Sheikh, sabi niya. Tatayo po ba daw Labas siya? ng sala? Yun daw yung, paano po isasagawa ang sujudus sahwi sa labas ng sala Sheikh? Tatayo po ba ako? Hindi po. Ang sujudus sahwi po, sister, tinatawag na sujud sa pagkalimot, kabayaran sa pagkalimot ng mga rukn or mga wajibat ng sala. Ito po ay pagkatapos ng huling tasyahud, bago magtaslim. Ang tinutukoy dito, bago magtaslim, magsusujud ka ng, magpapatirapa ka ng dalawang pagpapatirapa. Ang bibigkasin lang doon, ganun din yung bibigkasin sa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dalawang pagpapatirapa. Pagkatapos mo ng dalawang pagpapatirapa, saka po kayo magtataslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ganun po ang sujud. Hindi po tayo. Magpapatirapa lamang po ng dalawang pagpapatirapa habang ikaw ay nakaupo. So, jazakallahu khairan ya Sheikhana at sana nalinawan ng ating sister na si Hana Kim. So, Sheikh, ipagpatuloy niyo na po ang inyong mensahe, panghuling salita at yung Kafaratul Majalis. Jazakallahu khair. Ay, Abshir, jazakumullah khairan, barakallahu fikum po sa lahat ng nakinig at dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makamit natin ang anumang gantimpala na nakalaan sa mga oras na ito. At gayon din na dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan niya tayo ng kaalaman at gayon din na pangalagaan niya tayo sa lahat ng oras at gayon din na patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Gayon din mga kapatid sa panampalataya, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na papasukin tayo sa pinakamataas na antas ng kanyang paraiso. Hanggang dito na lamang. Inshallah, sana magkita-kita tayo muli inshallah. Ngunit nitong susunod na linggo ay hindi siguro tayo makapag-dars muna. Sasabihan ko lang, i-update ko lang yung admin natin inshallah ta'ala. Hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muli ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagtanong dahil karamihan po hindi ko ata nabasa. Ako humihingi ng tawad sa inyo kay lumalabo na po ang aking mata kakatingin sa mga katanungan nyo. So pasensya na po. So alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.